Maybe we're so distracted by so many things. Maybe we're too focused on doing ministry, on serving other people, on our worries, our minds, or anything that's around us, that we missed out on the most important thing, which is what Mary has chosen, which is to sit at the feet of Jesus and listen to his words. Amen. So even for us, this is an encouragement for us that we set aside whatever worries, whatever we're thinking, or whatever it is that is distracting us. And let's choose the good part tonight, which is to sit at his feet and listen to his word. Amen po. Amen. Sige po, let's bow our heads and pray. Lord, we just come before you tonight, O God, with our hearts full of humility and full of humility, O Father God, towards you. Let there be no room for pride, for any distractions, any ego in the name of Jesus. But we come bare before your throne tonight, O God. We set aside, O God, any distractions, any worries, anything that's hindering us from coming to you. But we allow ourselves, O God, to just be exposed into your presence, so that you can restore us, so that you can heal us, and so that we can experience and encounter you, O God. And Lord, as we worship you, allow us to remember your goodness that leads us back to repentance, your goodness that always leads us towards you, to choose the good part and to listen to your words and to worship you, O God. You're so good, God. You're so good, God. You're so good. You're so good to me. God, you're so good.
And God, you're so good. You're so good to me. And faithful, you're always faithful. And true, you're always true. You'll never leave me. You're always with me. 'Cause you're good. You're good. And faithful, you're always faithful. And true, you're always true. You never leave me. You're always with. And I say you're good. Oh, you're good. You are always faithful and faithful. You're always faithful and true. You're always true. You'll never leave me. You're always with me. And you're good. And you're good. And faithful, you're always faithful. And true, you're always true. You never
who you are. It's who you are. Who you are. And true, it's true. It's your good. And faithful, you're always faithful. And true, you're always true. You'll never leave me. You're always with me. You're good. You're Lord, we just thank you, God, for being the God of our lives, for being the God who is faithful in every season, in every battle, oh Father God. We thank you, oh God, for always seeing us through every season and for always leading us. And Lord, we ask, oh God, that you continually reveal yourself to us. Allow us to encounter you and to be changed glory to glory, O Father God. We know, O God, that there's so much more of you to encounter and to experience. And allow us, O God, to never be tired of seeking you, to never grow weary in running after your heart, O God. Allow us, O Father God, to always be thirsty for righteousness, to be always hungry for righteousness. And tonight, O God, allow your words to speak to us, to breathe life into us, and may it wash us, O God, and refresh our spirit and our soul, O God. And we give you glory and we give you honor. In Jesus' name we pray. Wireless. Shorts ko. Hello? Hi. Lord, be with me. Holy Spirit, be with me. Hey. Okay na? Ulit. Good evening, everyone! Good evening din po sa ating mga ka-Zoom. Hi, Kuya Loy! Hello po, Tito Bart! Hi, Tito Jems and family! Tito Roland, Tito Richard, Tita Ludi, Abu Dhabi family. Oh! Carlos and Mancao family, hello! Ayan!
sa Demalanta family, and pati si Kuya VJ, the father of many children. Ayan, good evening po, good evening. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, pwede po akong magkonting Tagalog para mas maintindihan po natin. Oh, okay. Sayang, Claire, dapat ikaw na lang. Walang English, char. Amen. I hope is coming. Oh, sige po. Amen. Sige po, let's bow down our heads and pray. Hallelujah, Heavenly Father, O God. Thank you, Lord, for tonight, O God, for gathering us, O Lord, na sa gabing ito, patuloy po kaming, O God, makarinig na inyong salita, mahugasan po kami, Panginoon, thoroughly, O Father God, and magbabad po kami sa presensya nyo na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kapangyarihan, O God, na magawa namin ng kalooban po ninyo at magkaroon po kami ng better understanding, O Lord, sa salita po ninyo, Father God. We also pray, O Lord, for your anointing, O God, and tonight, O Lord, with an expectant heart, O Lord, wala po kami ibang dinidesire, O God, pero ang ma-meet namin kayo sa gabing ito, O God, ang presensya nyo, O Diyos, at nire-rebuke po namin ng kahit anong bagay or pag-iisip namin, O God, na against sa knowledge po ninyo, Father God, in the name of Jesus. Thank you, O God, at kayo lamang po ang tinataas namin sa gabing ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen! Amen! So, very quick lang po yung sharing, pero ito po yung parang natutunan po namin nung bumisita nga po kami sa Abu Dhabi, that they were having a series of topic called self-deceiving. Kaya, correct me if I'm wrong na lang, Pastor Jebo. Ayun, self-deceive. Ito pala, taga-Abu Dhabi, self-deceive series. Wherein, through the teachings of Jesus Christ, in Matthew 7, doon nga po natutunan na may mga bagay po pala na inaakala po natin sa sarili natin na ligtas na tayo, nagiging kampante na tayo, tumitingin nga, yun nga, una po, buksan po natin yung Bibles natin sa Matthew 7. Yan, una po yung sa pagja-judge. Amen, na minsan, nakatingin na po tayo sa kapwa natin, pero hindi natin alam na meron po tayong plank. Amen. Next, yung sa keep asking and seeking, sa narrow way. Amen. And so on and so forth. So yun po yung, kumbaga, takbo po nung series na yon. Pero dito po tayo magfo-focus sa Matthew 7, verse 21 to 23. Pero kung gusto nyo pong basahin yung buong Matthew 7, feel free po, English, Tagalog. Ayan. Okay. So sabi po dyan, let's all read po. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. In Tagalog po, sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano pong sinasabi dito? Pwede po pala na
nangangaral tayo sa pangalan ni Jesus, gumagawa ng himala sa pangalan ni Jesus, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, pero gumagawa pa rin ng kasamaan. Amen? At ang nakakatakot po dito, sa araw ng paghuhukom, doon po tayo i-expose ng Panginoong Jesus na lumayo kayo sa akin. Which is nakakatakot po. Amen? Kasi gumagawa na sila ng himala, nagangaral na. Pero may sabit pa rin po. At tingin po ba natin, nangungusap or ngayon po sa panahon natin, etong mensaheng pong ito, para din po ba ito sa atin? Amen. Actually, ito po yung isang magandang eye-opener sa atin na talagang hindi po biro or hindi po talaga natin kailangang i-take light lang ang salvation natin. Hindi po pala natin pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, ginagawa namin ito, ginagawa namin yan, nag-worker naman kami, pero may ginagawa pa rin po tayong kasamaan. Amen? Bakit nga po ba hindi pwede yun? Kasi nga po, holy po ang kaharian ng Diyos. Amen? He is just. Yes, He is merciful, but He is also just. Amen? Ano po ba ang pagkakatulad ng righteous sa unrighteous? Opposite nga po sila. Amen? So, that being said, ano po yung kailangan nating gawin? Amen. And actually, nandyan na rin po yung sagot eh. Sabi po dito ni Jesus Christ, but, verse 21, but he who does the will of my Father in heaven. So, para po tayo makaiwas, gumawa ng kasalanan, gawin na lang po natin ang ang kalooban ng Diyos. Meaning, mas i-occupy po natin ang mga sarili pala natin sa paggawa ng kalooban ng Diyos, kasi yun, 100% sure, hindi ka gumagawa ng kasamaan. Amen? At actually, dito nga po sa Matthew, nung nagsasermon nga po si Jesus, madami pong ine-expose dyan si Jesus Christ. Sino po dito nagma-Matthew series? Ayan. Praise the Lord. Sa mga hindi pa po, sumali na po kayo, mag-open po ng Bible studies. Pag-aralan po natin ng Book of Matthew. Pero madami pong ini-expose doon si Jesus Christ na mga kasalanan na akala po natin ay hindi kasalanan, pero kasalanan po pala yun sa mata ng Diyos. Example, adultery. Hindi pala ang pangangaluntya, pangakalunya, physical. Pero sabi ni Jesus Christ, pag tumingin ka lang daw ng malaswa sa babae at nag-isip ka ng hindi maganda, katumbas din yun. Amen? Ano pa? Ang murder. Hindi pala porke di ka naman nakakapatay, pero sa isip mo, may napatay ka na, sa puso mo, sinabi mo na, kinalimutan ko na siya, binaon ko na siya sa lupa. Kasalanan po pala yun. Amen? At madami pa po. Pero ito nga po ang warning po sa atin. And praise the Lord, kaya po tayo may training at prayer, para po tayo ay matuto, at syempre po, para po tayo ay mag-repent. Amen. Amen? Praise the Lord. So, sabi po ni Jesus Christ sa Matthew 9, verse Matthew 9, verse 9 to 13.
Ayan, hello po sa mga humabol. Ate Michelle. Sino pa po yung mga humabol? May English speaking pa po ba? Wala pa naman po ata. Okay, pwede pa po magtagalog. Amen. Ayan. Sabi po dito sa Matthew 9, verse 9 to 13, as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. Now it happened, as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" When Jesus heard that, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn from this. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but the sinners to repentance." Basahin ko po in Tagalog. Verse 9, yung sinabi na lang po ni Jesus Christ. 12, ayan. Narinig nila ni Jesus at siyang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Amen. So bakit po ba tayo nag-gather? Why do we gather? Why do we pray? Why do we need to be in one place? Di ba po natutunan natin na ang simbahan, hindi naman po yan structure. Amen? Pero ang simbahan po ay tayo ang nagdadala na ng presensya ng Panginoon. Ngayon, makikita po natin dito, napakaganda po ng halimbawa kung paano po tinawag ni Jesus si Matthew. Na alam naman ni Jesus Christ, siya po ay makasalanan. Madami siyang sablay. Pero ano po ang sinabi ni Jesus sa kanya? Follow me. Hindi niya po tinanong si Matthew, na Matthew, kaya mo ba to? Kaya mo bang maglingkod? Wala. Isang tanong, isang sagot. Follow me. Actually, di nga po sagot yun command yun Sumunod ka. Amen? At sumunod si Matthew. Ngayon, sino po ang pumuna na kasama ni Jesus ay mga makasalanan? Amen? Yung mga Pharisee. Pero si Jesus ba sinabi niya, Matthew, makasalanan, sumunod ka? Di ba po? Hindi. Pero iba yung mga taong tingin nila na sila ay okay, alright. Sila pa po ang humusga at tumitingin sa mga kasalanan. Amen. At ito po yung kailangan din nating tandaan. Sabi po ni Jesus, dumating po siya para po sa mga taong makasalanan. Ngayon, sa nabasa natin na warning ni Jesus kanina, at i-connect po natin siya ngayon dito, na alam ba ni Jesus at some point, magkakasala tayo, sasablay tayo, hindi natin magagawa agad-agad ng perpektong mga kalooban ng Diyos? Alam niya. Kaya nga po sabi niya, naparito ako para sa mga taong makasalanan. Amen? So naparito siya sa mga taong ina-acknowledge ang mga sarili nila na sila po ay makasalanan. Amen. At yun din po yung na kailangan din nating itandaan. Amen. Nagpupunta po tayo ng prayer, nag-gather po tayo ng services. Amen. Hindi po para tingnan kung sino ang righteous, para maging mukhang holy. Pero naparoon po tayo para humingi ng tulong, ng awa sa Panginoon at para tulungan po tayong maging holy. Amen.
Amen. Amen. Amen po, na may natututunan po tayo. Amen. So, mga kapatid, mga kapatid, amen. As the Bible says, no one is righteous. Lagi po nating itandaan sa mga sarili natin na araw-araw, kailangan po tayong humarap, i-acknowledge na baka meron pa rin po pala tayong sablay or anything na evil. Hindi man sa mata natin, pero sa mata ng Diyos. At sa totoo lang, kung tayo nga po, hirap natin i-assess ang mga sarili natin. Amen. Pero ang tanging makakatulong lang po sa atin na i-expose ang mga bagay-bagay na meron po tayo sa loob-loob natin. Sa tulong din po yun ng salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. So for tonight, di ba napakaikli lang po na ano? So for tonight po, siguro reminder po ito sa atin. Amen. Na lagi po tayong magkaroon ng self-check. Alam ko na minsan, parang Martha na tayo, nadidistract na tayo of all things. Amen. Na nakakalimutan natin that we forgot to assess ourselves. Na dumating na lang si Jesus, hindi man lang tayo nakahingi ng tawad at mahuli ang lahat. Amen. And that's sad. Because ang dami, you've been through a lot, naghirap ka na, nagpagal ka na, nagpuyat ka na, ang dami mo nang nilet go. But in the end, because of that evil thing in your heart, yung pa yung sumablay, yung pa yung nag-cause for your disqualification to enter the kingdom of heaven. It's sayang. I don't know what's the English of sayang. It's a loss. It's a loss. It's a way. Amen. So while we are in the grace period, ayan, habang po tayo ay nasa grasya ng Panginoon, ito po grace to, na nakarating ka dito, ng ligtas. Amen? Na nakaparinig tayo through Zoom. Praise the Lord. Hindi sira yung camera. Pati ang amen, grace po ito. Narinig natin itong warning na ito. Let's use this opportunity to go at the feet of our God, ask for repentance if there's anything in our hearts na is against Him. Amen? And by the power of the Holy Spirit, tulungan po tayong gawin na lang ang kalooban ng Diyos. Or minsan, siguro, darating ka sa point na papapiliin ka, tutulungan po tayo ng Holy Spirit na piliin ang bagay na nakakalugod sa Ama. Amen? So, yun po yung gawin natin ngayong gabi. Na gamitin natin ito, don't mind the people from your left, from the right, na i-assess nyo yung sarili ninyo. Kausapin nyo, spirit by spirit, sa Diyos natin, na humingi tayo ng tawad kung may mga pagkukulang man tayo, kung may mga tao tayo hindi nasyaran. Amen? At ask din po natin si Holy Spirit na bigyan po tayo ng kalakasan. Amen? So, ayun lang po. Praise the Lord. Ayan. So, sige po, let's go to our comfortable places. At sabay-sabay po tayong manalangin. Amen. Pray muna ako. Amen. Sige po. Let's pray.
Amen. Hallelujah, Father God. Thank you, O Lord, for tonight, for your word, O God. Na Lord, salamat po sa salita ng inyong anak na si Jesus. Na kami po, Panginoon, na-remind po kami, O Father God, na Lord, ayaw po namin na sa pagdating ng anak po ninyo, yes, nakakapag-prophesy nga po kami, nakakapagawa kami ng himala, pero Father God, may sablay pa rin po kami, O Diyos. Ayaw po namin yun, O Lord. Right now, O God, nagpapakumbaba po kami, O Diyos, lumalapit sa presensya niyo, O God. Hingi ng kapatawaran, O Diyos, sa mga kasalanan namin, sa mga pagkukulang namin, sa isip, sa salita at sa gawa. Sa mga bagay, O God, na offense po sa inyo, Father God. And Lord, as Jesus said, O Lord, He desired mercy, O Lord, and not sacrifice. So right now, O Lord, we ask for your mercy, O God, to forgive us, O Lord. And we ask for your Holy Spirit, O God, to be with us, O Lord, to help us in our weaknesses, O God, to fill us, O Lord. And that, Lord, may you continue, O God, to give us the strength, the spiritual gifts that we need, O Lord, para po kami magawa namin ang kalooban po ninyo hanggang sa huli. At kami po, Panginoon, ay makapag-endure, O God, hanggang huli, Father God. Lord, tinataas po namin kayo, pinupuri po namin kayo sa pagmamahal nyo sa amin. At Lord, patuloy po namin kayong binibigyan ng mataas na adoration, O God, sa kabutihan nyo sa amin, Father God. Hallelujah.
Father God, patuloy po kami, O Diyos, malapit sa inyo, O God. Nagpapasakop po, Father, with your word, your Holy Spirit, O Lord. Na patuloy niyo nga po kaming baguhin, O Diyos. May mga bagay po sa puso namin, sa isip namin, sa pag-uugali namin, na hindi po nakakalugod sa inyo, Father God. Baguhin niyo po kami, O Lord. Tulungan niyo kami, O God, na maging righteous, O Lord, sa mata po ninyo. Ayaw po namin, O Lord, na dumating po ang araw na kami po ay itataboy, O Diyos, dahil meron po kaming ginagawang evil, O God, sa mata po ninyo. Father God, patuloy niyo nga po kami nga tulungan na pag-alabi ng mga puso namin, O Lord, na muling ibalik ang pagmamahal namin sa inyo. Kung kami man po ay nagkulang, O Diyos. And Father God, hingin po kami ng lakas, O Lord, ng kapangyarihan sa inyo, O God, na magawa namin ng maayos at maingat ang mga kalooban po ninyo. At wala po kami makalimutan, O Father God. Father, we pray and declare, O God, na patuloy po kami mamunga, O Lord, spiritual, na mas mag-increase pa po ang mga spiritual naming gifts, O Lord, at patuloy po kami, Panginoon, na hindi makakalimot na magbabad sa presensya niyo, O Diyos. Because kung wala lang po kayo, O God, useless lang din po ang lahat ng ginagawa namin, O Father God. Right now, O Lord, patuloy niyo po kaming proteksyonan, O Lord, balutin ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Ilayo kami sa kapahamakan, O God. Alisin sa amin ang mga worries, ang takot, lahat ng bagay na nakakapag-nullify sa aming faith sa inyo, O God. Panginoon, dalangin din namin, Father, na patuloy po kayong kumilos din sa mga kapatid namin, O Diyos, na nawalay, nanlamig, O God, sa mga pamilya namin, O God, na hirap pa rin na lumapit sa inyo, Father God. Tinataas po namin sila sa inyo. Alam po namin na hindi pa po huli ang lahat, O God, at kumikilos na po kayo, Father God. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga answered prayers, sa biyaya, O God, sa grasya, sa awa po ninyo sa amin, O God. Kami po ay blessed, O Lord, dahil meron po kaming Diyos na buhay at faithful at nakikinig sa mga anak niya, O God. Thank you, Father, for your love, for your mercy, and being faithful, Father God. Wala na po kaming ibang maihahandog po sa inyo, pero mga buhay namin, Father God. At Lord, dalangin namin, O God, na maging sweet-smelling aroma po ang mga buhay namin sa inyo, sa paggawa din namin ng kalooban po ninyo by faith, O God. Thank you, O Lord. We give you all the glory, Father God. We love you. We give all the glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Bye po. God bless po. Salamat po. God bless po. Bye-bye. God bless po. Bye-bye. Bye. Bye. Kuya Loy, ingat ka lagi dyan. We miss you. Tita Ludi, pagaling po kayo. God bless po. DJ, ingat ka dyan, bro. Sa inyo. Bye po. Super. Bye-bye. Opo. God bless.